Pinoy Love Story Series. Dad, ayoko. Pasigaw kong saad kay Dad dahil sa sinabi nito. Halos hindi ako makapaniwala dito na pati ako, anak niya, ay ibibigay niya para lang sa pansarili niya. Dayan, you have no right to shout on me. I am still your dad. Galit nitong saad sa akin. Namumula na rin ang mukha nito. Shit! Hindi ako magpapakasal sa lalaking isang walang puso. Sigaw ko dito bago ako lumabas ng office nito. Nang makalabas ako, ay agad akong sumakay sa sarili kong kotse at doon bumuhos ang kaninang luha ko na pinipigilan. Mahirap sa akin ang lahat dahil una sa lahat ay isang walang puso lalaki ang papakasalan ko. At isa pa ay masama sila, kaya ayaw na ayaw ko. Ngunit, dahil sa ama kong mukhang pera, nagiging miserable ang buhay ko. Masayang nakatingin ang lahat ng tao habang nagpapalakpakan habang ang iba naman ay nakasimangot. Lalo na ang mga dalagitang nagkakagusto sa isang mafia na si Brexton Abriel de Loca na bagong kasal. Lumipas ang ilang mga buwan na tuloy nga ang kasal. Wala nang nagawa pa si Dayan kundi ang magpakasal na lamang. Hindi niya pa rin kayang talunin ang kanyang ama na sakim sa pera at tuso. Unang gabi pa lamang ay hindi na niya alam kung paano niya pakikitunguhan ang kanyang asawa. Sapagkat galit siya dito at dahil alam niya rin ginagamit lang nito ang pagpapakasal nila. Upang makakuha pa ng mas maraming mana nito sa ama nito. Hindi ako mapakali habang nandito ako sa isang napakalaking kwarto. Dito ako dinala ng mga tauhan nito. Hindi naman nakakatakot dahil alam kong hindi naman siguro ito mananakit. Dahil una sa lahat, wala siyang karapatan dahil siya na nga lang ang may kailangan sa akin. Humiga na lamang ako dito at naghihintay ng pagkain. Pero bakit ba kasi ang tagal naman? Gutom na ako. Tsaka kahit gusto kong lumabas ay may guard dito. At hindi din makapal ang mukha ko para lamang humingi ng pagkain sa kanila. Ayoko magmukhang may kailangan din dito. Habang nakahiga ako ay nakahawak ako sa tiyan ko habang nag-iisip kung ano bang gagawin ko. Naboboard na nga ako tas ang sakit pa ng tiyan ko at isa pa. Dumadagdag naman ang sakit sa ulo ko. Kapag naalala ko ang ama kong walang kwenta, hindi ko siya mapapatawad sa lahat ng ginawa niya sa akin. Maya-maya ay bigla na lamang bumukas ang pinto. Napalunok ako nang makita ko ito at napatulala din dahil sa angking kagapuhan nito. Ito ang hindi ko maitatanggi. Ang malalamig na mata nito ay nakatingin sa akin. Nang ako'y magising sa pagkakatulala ay may naisip ako. Agad ko itong inirapan at saka hinila ang kumot papunta sa aking mukha upang hindi nito ako makita. Malakas na kumabog ang dibdib ko nang maramdaman ang lakad nitong papunta sa akin. Ano kayang gagawin niya? Katanungan sa isip ko habang kinakabahan at nagsisimula na din akong mamawis. Napabalikwas ako sa pag-iisip nang hilahin nito bigla ang kumot paalis sa katawan at mukha ko. Dad wants to talk to you. Make him proud. Don't be stubborn. Malamig nitong saad sa akin bago ako hawakan sa kamay at hilahin. Hawak-hawak pa rin ito ang kamay habang pababa kami hanggang sa makarating kami sa table ni Mr. De Loca. Tumitig ako dito. Ngayon ko lang napansin na magkamukha sila ng ama niya. Simula sa hubog ng mukha nito at sa kilay pababa sa labi. You're Dayan? Agad akong napatango dito. Daughter of Mr. Angeles? Tanong nito. Yes po. Ngumiti ako dito habang may patango. Nice to meet you, Dayan. You are beautiful like your mom. Ngumiti ako dito ng maluwag. Napatingin naman ako kay Brexton. Nagpapatulong kung ano ba ang sasabihin ko. Hindi ko kasi alam kung paano ba ako makikipag-usap dito. Mukha namang mabait. Pero kahit na ganon, alam kong masama din ito kagaya niya. Siyempre, mag-ama eh. My pleasure to meet you, Mr. De Loca. Oh, don't be too formal. You are married to my son. So, you can call me as your dad now. Nakangiti nitong saad sa akin. Nakaramdam ako ng hiya. Nakakahiya naman po, Mr. D.
Dad, medyo ilang nasaad ko dito. Dad, wag mo siyang biglain sa mga ganyan. Hindi siya sanay at ngayon ko lang din naman siya pinakilala kaya mas okay kung formal. Malamig na saad naman ni Brexton. Come on, son. Kasal na kayo kaya dapat lang na ituring na niya akong ama. Nakangiting saad ng ama niya. Ngumiti na lang din ako dito. O fine. Medyo inis nitong saad. Umagang umaga ay nagising ako dahil sa may malakas akong narinig na parang nalaglag kaya agad kong pinuntahan iyon. At doon ko nakita ang nagsihulog na mga frame. Nabigla na lamang ako nang makakita ako ng pusa kulay itim ito at mabalahibo. Hula ko ay mukhang Persian ata ito. Ngunit kanino naman kaya ito? Oh my! Hindi kaya sa kanya? Seriously, ang isang walang pusong yun ay may alagang pusa? Kasalukuyan pala ako nandito sa kondo niya dahil kagabi ay dito niya ako dinala at hindi doon sa mansyon. Marami pang mga bisita doon kagabi dahil nga sa aming kasal. Kasal na kahit kailan hindi ko ginusto. Inayos ko na lang yung mga frame na nahulog at saka ako dumiretso sa kusina. Nakita ko naman na may mga nakahanda na doon. At nga pala, mukhang mamalagi ako dito sa kondo niya at dahil may mga bantay at mukhang magiging delikado ako. Kaya may mga nagbabantay dahil nga nakadikit na ako sa kanya sa madaling salita. Kumain na lamang ako at saka matapos noon ay naligo ako. Pagkatapos kong maligo syempre nagbihis na ako at dahil may mga damit na din ako. Nalagay na agad noong nakaraan pa. Grabe nga 'di ba sa sobrang sakim niya sa pera kaya nagagawa din niya ito at isa pa. Isa siyang masamang tao at wala na akong magagawa doon. Lumipas ang ilang araw na pamamalagi ko dito. Di naman ako nagkaroon ng problema dahil palagi siyang wala dito at mas okay iyon. At ngayon ay kasalukuyan akong kumakain ng may biglang kumalabog sa may pintuan. Agad kong binuksan iyon at nanlaki ang mga mata ko nang makita siya. Nabuhat-buhat ng isang bodyguard niya. Anong nangyari dyan? Oh my God! Ang isang kagaya niya pala ay nalalasing din ng ganito kalala. Hays naku naman. Ako nang bahala dito. Mauna ka na. Tumango ang bodyguard niya. Agad akong tumingin dito at lasing na lasing nga ito. Napailing-iling ako bago akmang aalis na nang bigla na lamang akong hinila nito. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa ginawa nito. Napaupo ako sa kandungan nito at kusang yumakap ang mga kamay ko sa balikat niya. Tumingin ako sa mga asul nito mga mata. Kumikinang ito at sadyang napakagandang pagmasdan. Ngunit hindi na mababago ang lahat ng kasamaan na nagawa nito. Mayaman ako. Nasa akin ang lahat. Pero bakit siya hindi ko makuha? Ramdam ko ang sakit sa tono nito. Hindi ko alam kung maawa ba ako o deserve niya ba iyan. Dayan, do I look like ugly? Maya-maya ay tanong na naman ito. Hindi. Alam mo, simula dito, hinawakan ko ang mga kilay nito. Hanggang dito at pababa dito. Hanggang sa umabot sa mga labi nito. Napalunok ako dahil sa tensyon at namamawis na din ako. Sadyang napakagandang tignan at napaka-perfecto. Pagpapatuloy ko pa rin. Talaga? Bago ko pa maituloy ang sasabihin ko ay nahalikan na ako nito. Kusa naman akong tumugon. Hindi ko alam pero parang minamagnet ako nito. At wala akong magawa kundi sundin na lamang siya. Alam na alam kong mali itong ginagawa namin ngunit nandito na ito at nangyayari na. Sigurado akong pagsisisihan ko ito bukas. Nagising ako dahil naramdaman kong naduduwal ako. Kaya agaran akong tumakbo sa lababo. Maluha-luha akong umiinom ng tubig. Naduduwal ako ngunit wala namang lumalabas na suka. At ano naman ang nakain ko? Akmang gagalaw ako upang umalis nang bigla kong naramdaman ang hapdi sa gitnang bahagi ko at doon ko na-realize ang lahat. Shit! Self, anong ginawa mo? Okay lang makipagtalik dahil asawa ko siya pero hindi man lang gumamit ng proteksyon. Tuluyan ako napaluha, anong gagawin ko? Sigurado akong hinding-hindi niya matatanggap kung may bata man sa sinapupunan ko. Napahawak ako sa tiyan ko. May laman ka ba?
Parang tanga kong tanong dito. Dahan-dahan ako naglakad at saka dumiretso na sa CR. Mag-isa ko na lamang dito dahil kanina pa itong wala. Mukha talagang wala itong pakialam sa amin or sa akin. Hindi naman ako gusto nito. Ano pa bang magagawa ko? Eh di wala. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Siguro normal lang naman ito, di ba? Hindi pwede. Hays nako, sa dami kong problema dadagdag pa itong pesting puso na ito. Nagpaalam akong lumabas at saka bumili ng mga PT. Kailangan ko ito upang matest kung ano ba talaga, kung buntis ba ako or hindi. Kung buntis man ako, hindi ko pwedeng pabayaan ang magiging anak namin at kailangan ko pa rin sabihin sa kanya ito. Nang tuluyan ang lumabas ang resulta, napaluhan na naman ako. Kahit alam ko na buntis talaga ako, napapaluha pa din ako. Mahirap na laban na naman ito. Siguro itutuon ko na lamang ang buhay ko dito sa magiging anak ko. Kahit anak siya ng isang napakasamang tao, mamahalin at mamahalin ko siya. Bagay na hindi ginawa ng aking ina sa akin. Ito ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw kong nakakita ng bata na walang ina. Dahil ramdam na ramdam ko ang sakit at paghihirap. Kasalukuyan ako nandito sa office niya, sa labas pa lang nanlalamig ako at kinakabahan. Paano na lamang kung hindi niya matanggap? Ano nang gagawin ko? Hindi kaya'y tumakas na lamang. Kahit na kinakabahan ay dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Isang paggalaw ko lamang ay nanlaki na ang aking mga mata sa nakita. May kahalikan itong ibang babae. Bago pa man ako mahuli, ay agad-agad ko na itong sinarado ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko din alam kung ano ang mararamdaman ko. Hanggang sa makarating ako sa bahay ay tulala ako. Paano ko sasabihin sa kanya kung may ibang mahal ito? Tsaka iyon ba ang sinasabi nilang girlfriend nito? Yun nga ba? First lang naman ang kasal namin at syempre hindi ko pa siya kilala kaya naman posibleng girlfriend niya nga iyon. At ako? Para sa isang business lang naman ako. Yun lang naman ang saysay kaya pinakasal ako sa kanya. In short, ginagamit lang ako. Buo na ang aking desisyon, tatakas ako. Kahit maghalit pa si dad. Total naman, kasal na kami, sapat na naman siguro iyon. At saka, wala naman na siyang pake sa akin. Total din, may nakuha na siya sa akin at iyon ang kaisa-isahang iniingatan ko. Ang kaso, may pinalit naman siya isang bata. Alam ko sa sarili ko na nagugustuhan ko siya, pero mali pa rin. Kaya hanggang maaari ay kailangan ko nang makaalis dito. Ilang oras na ang lumipas at ngayon ay gabi na, kasalukuyan kaming nasa hapagkainan kasama siya. Nga pala, na-ready ko na ang lahat ng aking dadalhin at humingi ako ng tulong sa kaibigan kong mayaman din kagaya ko. Sa ngayon ay kailangan ko munang maghintay ng ilang oras bago pa makaalis nang hindi niya nalalaman. Siyempre, tatakas nga, diba? Alangan naman na alam niya. What are you looking for? Eat. Maotoridad niyang sinabi ang eat. Napalunok ako, pero tumango-tango din. Ang dami-dami ko kasing masyadong iniisip kaya ayon. Nahalata na naman niya. Kumain na lamang ako at nang matapos ay agad na akong dumiretso sa aking kwarto. Nahiwalay sa kanya. Sinabi ko na iyon. Nakahiga ako habang hawak ang phone ko at ang oras ngayon ay 9:00. So siguro mga mamayang 11:00 or 12:00 ay nandito na ang sundo ko. Napag-isipan kong sa US ako pupunta dahil may mga friend ako doon at saka doon naman talaga ako nakatira noon. Kaya sanay din ako sa lugar na iyon. Kapag nakarating na ako doon ay magsisimula ako ulit. Kakalimutan ko muna ang mga problema dito sa Pilipinas at itutuon ko ang oras sa magiging anak ko. 4 years later. Baby, stop running at baka madapa ka dyan. Medyo sigaw ko sa anak kong takbo ng takbo kahit 3 years old pa lang, napakalikot na. Ilang taon din ang lumipas at hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko dahil hanggang ngayon, maayos na napalaki at nailabas ko ang anak ko. Siyempre, hindi ako na-stress kaya ayun, naging healthy ang anak ko. But mama, I want to run po kasi. Wala naman ako ang ibang magawa po eh. Apaka-cute talaga nitong anak ko. Nakapote pa ito. Ang cute ng manipis nitong lape, sarap halikan. Napahagik-hik ako. Mag-play ka na lang kaya ng ibang toys dyan, basta wag ka lang tumakbo. At baka madapa ka, o kaya naman ay mauntog ka.
Malambing kong saa dito. Okay po. Anak naman, syempre ayaw ni Mama na mapahamak ang nag-iisa niyang baby. Paliwanag ko dito. Talaga po? Lumiwanag ang mukha nito at saka ngumiti sa akin bago nagpabuhat. Agad ko namang binuhat ito at hinalikan sa pisngi. Napatigil ako nang may tumawag sa cellphone ko. Agad ko munang ibinaba ang bata at hinayaan siyang maglaro saka sinagot ko na. Hello friend, a-attend ka ba ng party mamaya? Anniversary namin yun. Kaya please naman attend ka naman oh. May pagmamakaawa na saad nito. Oo, niyaya ako nito na umattend ng party nila at mukhang hindi ako makakatanggi. Isa kulit ba naman? Pag-iisipan ko. No ba yan? Huwag mo nang pag-isipan pa, gawin mo na. Apaka-demanding mo naman, pero sige, pupunta ako. Total, anniversary naman yan eh. Alam ko mahalaga yan para sa'yo kaya pupunta ako. Salamat talaga friend, love you. Natawa na lamang ako dito dahil sanay na ako talaga sa ganyan pag nakukuha niya ang gusto niya. Iniwan ko muna ang anak ko sa sala at saka dumiretso sa kwarto ko para ihanda ang susuotin ko para mamaya. Nalimutan ko din kasi dapat pala kahapon ko pa hinanda ang mga susuotin ko. Hindi ko na rin kailangan ng makeup artist dahil kaya ko naman sa sarili ko. Kaya no need to worry naman na tungkol sa ganon. Sigurado ako maraming tao doon kaya paghahandaan ko ito ng mabuti sa mabilis na paraan. Are you ready? Napatingin ako sa labas at ngayon ko lang napansin na nandito na pala kami. Tumango-tango ako kay Sen. Siya ang kaibigan din namin at siya yung tumulong sa akin noon kung bakit nandito ako ngayon. Malalaki talaga ang aking pasasalamat dito. Inalalayan ako nitong makababa. Pagkababa ko ay puro flash na ng camera ang nararamdaman ko. Nasisilaw ako pero kaya naman. Tumingin ako sa buong kapaligiran at napangiti ako. Habang nakatingin sa mga tao, ngayon lang uli ako nakaka-attend ng ganito ka-engranding party. Simula nang makarating ako dito, as in, ngayon lang. Saya mo ha? Rinig ko ang tanong ni Sen na may ngisi. Oo naman, namiss ko yung ganito, kahit papaano eh. Sagot ko naman dito at ngumiti dito. Tara na, naghihintay na sila doon. Inalalayan ako nitong maglakad hanggang sa makarating kami sa pupuntahan. Agad kaming sinalubong ni Jane ng yakap. Si Jane ay yung friend ko kanina na tumawag sa akin. At ang full name niya ay Jen Florence Agua. Di ba ganda naman ang name niya? Wow, grabe, pinaghandaan mo talaga to ah. May sinasabi ka pa ang pag-iisipan mo? Yun pala, ready na lahat. Ngumisi ito at inarapan ko na lamang. Don't judge by the looks. Mariing saad ko naman na ikinatawa nito. Tara na nga doon. Nang makarating kami doon ay nakita ko kagad sila tito, daddy ni Jane. Bumeso agad ako. Andito muna kami sa private room at kakain na muna at mamaya na ang celebration. At sa loob-looban pa kami. Magsiupo na kayo mga bata. Saad ni tito sa akin. Tito, hindi na po kami bata. Maktol ko dito. Alam ko naman yun, pero still, bata pa rin kayo. Nagtawanan kaming lahat sa sinabi nito. Umupo na ako sa tabi ni Jane. Nakaupo na silang lahat pero may isang sobrang upuan. Nagtaka naman ako. Saan naman yung uupo dito? Tito? Agad ako napatingin sa nagsalita sa likod at gano'n na lamang ang gulat. Hindi ko aakalain na makikita ko pala siya at dito pa talaga. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Inalis ko kaagad ang tingin ko dito. At itinoon sa iba ang atensyon ko. Wari kong hindi pa ako nito napansin. Oh, Jane, pwede bang punta muna ako sa restroom? Tinanong ko kaagad si Jane. Sige, basta dalian mo na lang kasi kakain na tayo. Ngumiti ito sa akin, agad naman akong tumayo at dumiretso na sa restroom. Nang nandito na ako ay tumingin ako sa sarili ko. Medyo umiba ang mukha ko, siguro hindi naman niya ako mapapansin. Wala naman siguro siyang pakialam sa akin, 'di ba? Pero shit, asawa ko pa rin siya. Tapos, kasal ako sa kanya hanggang ngayon. Di naman ako nag-file ng divorce eh. Paano na ngayon? Ano nang gagawin ko? Sa dami-dami ng lugar kung saan kami pwedeng magkita ay dito pa. Pwede naman sa iba, bakit dito pa? Inayos ko saglit ang sarili at saka palabas na, ngunit
Hindi ko pa nabubuksan ng maigi yung pinto ay may tumulak sa akin agad papasok. Amoy na amoy ko kaagad ang magarang pabango nito. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Bakit siya nandito? Wait, don't tell me, may binabalak siya. Gosh, he's getting in my nerves. Ano ba? Ani ko kaagad. Sir, pambabae po ito, maaaring sa kabila ka na lang. Medyo tinakpan ko pa ang sarili ko, kahit naman alam kong alam niya na ako ito. It's been a while, sweetie. May mapaglaro sa tono nito na ikinabilis ng tibok ng puso ko. Ha? Maang-maangan kong saa dito. Hindi ko talaga alam ang aking sasabihin dito. Ano ba dapat? Dapat ba ako magalit sa kanya? Pero wala pa naman siyang ginagawa eh. What? Ano ka ba, Self? Hinihintay mo ba na may gawin siya? Gosh, na-stress na din ako sa sarili ko. Siguro kailangan ko nang umuwi. Excuse me? Akmang aalis ako nang hinila ako nito sa kamay at saka kinorner ako nito sa may lababo. Pigil ang hininga ko. Titig na titig ito sa akin, ang mga mata nitong malamig. May balbas din ito ng konti at medyo lumaki ang kanyang katawan. Ang labi nito medyo nakaawang ng konti. Napatitig ako doon at hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko dahil kusang gumalaw ang kamay ko at hinawakan ang labi nito. Nang makabawi ako ay nag-init ang pisngi ko. Hinihiling na sana kinain na lang ako ng lupa. Gosh, paano ko nagawa yun? Sorry, hindi ko sinasadya. Mahinang ihingi ko ng tawad. Gagalo sana ako nang mas lalo ako nitong kinorner, kaya wala na akong nagawa. Kailangan na nating bumalik doon. Medyo nag-aalanganin ako sa sobrang kaba. Mas lalo kang gumanda. Mahinang ngunit mararamdaman mo ang pagkatotoo sa tono nito. Pero bakit nga ba niya sinasabi ito? Nagkakamali ka ata. Nag-alangan ako. Mukha ba ako nagkakamali o naglolo ko? Ngumisi ito sa akin. Umirap ako dito. Oo, tignan mo nga ang mukha mo. Nakangisi ka na naman. You look good when you are mad. Ngumiti ito. Grabe, kalaglag panti ang mga ngiti nito. I am not mad. Pilit ko at umira pa. Hindi pinahalata na nagagapuhan talaga ako sa kanya. Agad ko na itong itinulak at tumakbo. Inipon ko talaga ang buong lakas ko. Nang makabalik ako ay binati uli ako nito. Tagal mo ah? Ani ni Jane. Oo. May ginawa lang. Nag-retouch, ganun. Ngumiti ako dito. But it's okay naman. Wala pa kasi talaga yung pinsan ko. Nag-restroom din ata eh. So all this time, magpinsan pala. At bakit hindi ko alam iyon? Bakit ngayon ko lang nalaman? Sa sobrang tagal naming magkaibigan, tas ngayon ko lang malalaman. Diyos ko naman oh. Lumipas ang gabing iyon, kung saan kami nagkikita ay parang naging malabo ata lahat ng plano ko para sa anak ko. Kasi ang plano ko talaga ay wala akong balak ipaalam sa kanya na may anak siya. Pero kasi siya pa rin ang ama at saka asawa ko pa rin siya. Kaya may karapatan siya at saka feeling ko parang tadhana na rin ang naglalapit sa amin. Sa 3 araw na lumipas, halos araw-araw ay nakita ko siya. Minsan ay nakakasalubong ko na lamang sa mall. At may time na nangungulit ito sa akin. Hindi ko nga rin alam kung bakit naging ganoon siya sa pagkakaalam ko kasi ay isang malamig pa sa yelo na tao ito. Sobrang sungit niya at hindi niya ugali ang ganon. Pero ngayon parang naiba na ang lahat sa kanya. Hindi na siya iyong dati. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Moma! Napatingin agad ako sa anak ko nang tinawag ako nito. Bakit anak? Tanong ko naman at saka binuhat ito. Kailan po tayo pupunta kila Tita Jane? Namimiss ko na po kasi si Dad. Si Tita Jane po. Awkward itong tumawa, halata iyon sa cute niyang mukha. Napaisip naman ako, paano? Teka, hindi ko alam pero nakaramdam ako ng sakit at galit sa puso ko. Bakit ganun? Kung totoo nga ang naiisip ko ay ba't kailangan ko makaramdam ng ganito? Feel ko ay pinagkakaisahan nila akong lahat. Agad kong kinuha ang phone ko at tinawagan si Jane. Gusto ko kayong makausap ng pinsan mo. Malamig kong saad dito. Explained all. Mariin kong saad sa dalawa at nagtinginan naman ang dalawa. All this time, niloloko na pala nila ako.
na alam niya na may anak kami and worst, ay palagi silang nagkikita at nang hindi ko man lang ala. Ako pa rin ang ina at ang ayaw ko sa lahat ay yung pinangungunahan ako. I'm sorry friend, may dahilan naman ako. Kita ko ang malungkot nitong mukha. Explain to her. Saad naman ang pinsan niyang magaling. Nung time na pinagbubuntis mo pa lang ang anak mo, ay nasabi ko na ito. Dahil yun nang minsan ay isang beses kitang narinig na umiiyak. Nakita ko yun, ang paghihirap mo. Hindi ko kinaya. At saka sumabay din yung ang pagkawala sa sarili ng pinsan ko na asawa mo. Wala na din kaming paraan upang maging makatulong ito sa pag-aayos ng sarili nito. Kaya ayun, nasabi ko kina tita na may anak siya at tinuro ko kung nasaan kayo. Nang mangyari yun ay bumalik na ang kanyang sigla at kitang-kita ko ang pagbabago niya. Kaya mas lalo ko siyang tinulungan. At hanggang ngayon ay tinutulungan ko pa rin kayo. Alam ko galit kayo sa isa't isa pero para sa bata, wala ang iyong ina, right? Sana maintindihan mo na ganoon din pag walang ama. Mahirap, nakakalungkot, diba? Naiyak na ako sa mga sinabi nito. Tama siya at bakit ngayon ko lang naisip ang lahat ng ito. Ang tanga-tanga ko talaga. Puro kagustuhan na lamang sa sarili ang naiisip ko, napaka walang kwentang ina ko. Naramdaman ko ang yakap nito sa akin. Bigyan mo ko ng pagkakataon para sa inyo ng anak natin. At itatama ko ang lahat. Magsisimula tayo. Gagawin ko lahat ng pinapangarap mo na pamilya. Ibibigay ko ang pagmamahal ko sa inyo. Hindi man ako magiging perpekto pero gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Napaiyak na talaga ako at yumakap dito. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Saad ko dito habang humihikbi pa rin. Shh, tahan na, andito na ako. Mahal din kita. Mahal ko kayo ng anak natin. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para magkaroon ako ng ganitong asawa. Oo, force lang ang marriage namin pero hindi ako kailanman nagsisisi dahil dumating sa buhay ko ang munting anghel ko at ang aking minamahal. Naging pangit man ang naging umpisa ng love story namin ngunit isang magandang patutunguhan naman ang huli. At ang kahuli-hulihan pa hanggang sa magpakailanman.